Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng kaliwan ng kalibunan ng Santa Maria ay ating po nilabahagi sa iyo nito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin natin ang milagro ng Panginoong Diyos at Panginoong Kristo sa paggabay sa lahat ng mga bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo at mula doon sa kanilang mga bansa. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Panginoong Kristo. Mula po dito sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 21 Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa ang pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1, ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaan umiiral ay tinatag na. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 23 hanggang 24, ito po ang mensahe. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas, hanggang sa langit babagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalong ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 34. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat ay pagdating ninyong pagharihan kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang pangangailangan ninyo. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo ipatatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa hinirang ng pagmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipas sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7 po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sali pahingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pangaipan sa salamat. Ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesu Kristo. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon Jesu Kristo at Espiritu Santo. Hindi ng ating banal na Santo. Maraming salamat po sa banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesu Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo mga mensahe ito mula sa tema na idalangin ang milagro ng Panginoong Diyos at Yesu Kristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo. Nais pong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay manampalataya na lubos sa tayo ay manalig na lubos sa Kanya. Tayo dumalangin sa Kanya upang ipagkaloob niya sa atin ang kapayapaan. Ipagkaloob niya sa atin ang kanyang kapangyarihan upang tayo ay magabayan sa kaayusan, kapayapaan at pagpapala sa ating pamumuhay. Yan, mula doon sa iba't ibang mga bansa. Yan. Kaya ipanampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos
yung ating mga bansa o yung ating mga kapamahalaan sa bawat mga bansa ay magkaroon ito ng mahusay na pamamahala. Hindi lamang din yung nagkakaisang mga bansa ay magkaroon ng isang mahusay na at makabuo ng isang mahusay na international order o pamamahala para magkaroon ng kayusan ng buong mundo. Sapagkat sa panahon din natin ngayon ay marami ang nangyayari pa ng mga kaguluhan, digmaan sa iba't ibang parte ng bansa, mga ilang conflict at ilang mga sigalutan sa mga lupain, karagatan ng ating mundo at mga hindi pagkilala doon sa ibang panuntunan ng international order, kagaya ng international law o sinasagawa ng nagkakaisang mga bansa. So tayo ngayon ay ang ating, kung may mga ganyang bansa na lalo na malalaking mga bansa, ang ating kailangan at dito ng iba yung pananampalataya at pananalangin o kasama-sama pananalangin sa ating Panginoon Diyos upang tayo kanyang gabayan. Tulungan niya tayo dito sa nangyayari sa ating mundo ngayon na may mga ganitong klaseng problema na yung mga malalaki at malalakas na mga bansa ay sinasamantala yung ilang maliliit na mga bansa o sinasamantala na ang ilang mga karating mga bansa at hindi nila kinikilala ang ilang mga panuntunan ng ating nagkakaisama. Kaya tayo ay lumapit sa ating banal na Panginoon Diyos upang ang Panginoon Kristo ay kanyang patuloy na gabayan tayo ng kapangyarihan niya bilang itinalaga na pangyarihan ang lahat ng mga bansa. So tayo ay tulungan ng Panginoon Kristo na sa kanyang pamamahala dito at tayo ay magkaroon ng kaayusan mula doon sa kanyang aral na kagaya ng kanyang bahagi na magkaroon tayo ng kapayapaan na itanap at yung ating simbahan ay panaganapin upang ito ay makapag-mediate at makatulong sa kapayapaan sa lahat. At maliban diyan ay ang kanyang kapangyarihan na maigagabay niya na patuloy sa atin. So tayo ay ginagabayan naman ng Panginoon at ang Panginoon sa isa ng kanyang kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng maayos na intervention ng ating mga nakakangat. So ngayon yung mga bansa na kayo ay patuloy na gumagawa ng hindi mabuti ay kayo ay dapat kayo ay magsisi sa inyong mga nagiging pagkakamali sa inyong pamamahala, yung ilang mga bansa na gumagawa ng maling pamamahala mula doon bayan at sa international order. So kayo gumawa ng mahusay ng pamamahala upang sa gayon ay hindi dumating yung panahon na kayo ay magsisi, kayo ay magsisi ang bagay na yun ay siyang hukuman ng ating malalaki. So pagkat ang Panginoon Diyos ay nagkasama ng panghukom sa panglaman. Kaya nga dapat ang bawat mga bansa ay pailalim sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo upang sa gayon tayo ay magkaroon ng kaayusan. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay walang upay na binabayan tayo upang tayo ay magkaroon ng kaayusan. Ang mga kapamahalang yan na ating pinamamahalahanan ninyo, yung mga nasa piyan ay ng ating sa kalangitan. So dapat tayo ay nagpapayan. Ngayon ay yan ang gabay ng ating. At ngayon ay tayo mga nananampalataya ng mga Kristiyano mula sa Panginoon Kristo, nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula tayo ng ating iba't iba rin nananampalataya, makita kayo sa nananampalataya sa Panginoon Diyos at kami ayun din at hanggang sa mula sa Panginoon Kristo na gawayan ng Panginoon Kristo ang kanyang kapamahalaan sa lahat para magkaroon na kayo upang yung mga malalaki at malalakas na mga kabalik ng palalo at sila ay inyong gabayan ng mga milagro upang sila mamahala ng mabuti at hindi sila magpalalo sa iba't ibang mga bansa. Sa gayon ang iwasan yung mga digmaan ng mga makapipinsala ng sa lahat. Bagamat binalangkas ang ating Panginoon sa Kristo may talagang nangyayari sa iba't ibang mga sigaluhan, iba't ibang problema ng mga tao. Ngayon ay
pamahala niya ay kanyang gabayan ng pagmumilagro mula doon sa pagpapalawak sa ating mga Kristiyano ay yung ating pagpalaganap ng simbahan dahil sumula Panginoon sa Kristo. Ngayon, practically, tayo ay pinabubuklod ng simbahan in faith to God from Christ. So, papailalim tayo sa Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos. Ito ay magdudulot ng kapayapaan sa mundo kung lahat tayo masusunod ang lalo-lalo ng bawat mga bansa. Bagamat iba't iba na pananampalataya, so tayo ay at mayroong pananakas ng bansa na naniniwala sa Diyos at may sariling yung kanilang pinag-iarila yung kanilang kalakasan. Hindi malakas na laban sa Diyos. Kaya tayo ay yung pananampalataya ang ating pinagpilin dito bilang mga mamamayan bilang kanilang kapayapaan at kaligtasan natin sa anumang uri ng mga nangyayari ng mabuti. So tayo ay asa natin sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa kanyang pag-aaral na para tayo dulutan ng kaligtasan hanggang sa takdang panahon na kanyang gagawin. So yan ang ating so tayo ay magbabayan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo upang siya ay gabayan tayo ng hula at kanyang kontrolin, kanyang pairalin ang kapayapaan at mahusay na pamamalakad sa buong mundo ng mga kapamahalaan. So ang Diyos ay bahalang gumawa ng mga bagay-bagay mula sa gabay ng simbahan at kanyang para umira yung kaayusan o yung mabuti o matuwid laban doon sa mga nagpapalalo ng mga bansa, laban doon sa maliliit o nagsasamantala sa so kaya yung Diyos ay tayo ay mananampalataya sa Kanya at yung mga bansang yan ay bigyan ng mahusay na bumubuno ang ating mga bawat gaya sa Pilipinas tayo bigyan ng mahusay na bumubuno at yung namumuno natin yung gabayan niya paano din ang mabuti. So yun at muli sana nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa pagbabahagi ng mabuting balita o ng mabuting balita para sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay patuloy na mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at tayo karoon ng kaligtasan at muli tayo ay nananampalataya ng paggabayan ng Banal Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o ng salita ng ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon kung tayo at Banal Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa Banal na Santa Maria na tayo patuloy lang sa tayo magbahagi ng mabuti at kayo patuloy natin makitaya sa gabay ng milagro ng ating at gayon man ay higit ninyong pakinggan ang salita ng ating Banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi at ito yung inyong isibuhay kayo nagkaroon ng kaligtasan mula dito sa ating pagmensahe at paggabay ng ating Banal na Panginoon Diyos na tayo sama-sama ng manalangin para tayo bigyan ng mahusay na kaayusan sa buong mundo kung saan ay nagkakaroon ng mga sinutan ng mga hindi mabuting pagmamahala o nagkakaroon ng kaguluhan mula doon sa mga bansang nagpapalala sa kanilang kalakasan ay tayo ng Diyos na pagtuloy makialam para tayo ay gabayan sa isang mabuting kaayusan sa mundo bilang ang Panginoon sa Kristo sa mga mahala nito tayo gabayan niya mula doon sa pagpapalaganap ng simbahan ng mabuting balita at mga gaya natin na matulog sa simbahan upang palaganapin ito ay kanyang gabayan tayo ng kanyang milagros sa kapangyarihan para sa kaayusan natin. Tayo na nagpalataya pagbabahagi ng Bibleized promotion tayo gabayan niya upang makagabay tayo sa lahat ng mga bansa ng kapamalaan na ito ay mamahala ng mabuti sa gabay ng Banal Santa Maria at iba't ibang Panginoon Diyos yan. At doon sa Interfaith Unity patuloy na kayo ay maliwanagan tayong lahat sa iba't ibang mga relihiyon. Magkaisa tayo riyan sa Interfaith Unity. Unawain natin ang ating bawat mga relihiyon. Hindi tayo magkaroon ng mga sigalutan o mga nauwi sa digmaan karahasan. Pagkos nakapagpapairal tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa
isa at kapayasyon at each other at tayo nagkakaroon ng mabuting samahan. Papaitin natin yung pagbubulod ng bawat pamilya, pagbubulod ng kakaisang mga bansa, magkakaibang lipi, magkakaiwala, magkakaibang organisasyon, at hindi at iwasan magkaibang politika man, ekonomiya na iwasan yung mga sila mula doon sa pagkakaibang ngayon. At doon sa CN Body Church, patuloy kayo na paliwanagan ng Banal sa Maria at patuloy na pagbuburin sa kalauhan mula sa mabuting balita at Panginoon. At ang munting kakayanan, pagbabahagi mula sa promotions ay patuloy na umaasa tayo ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at paggabay ng kaliwanagan ni Banal sa Maria na tayo ay kanyang bayan sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesu Kristo. Saan tayo ay makagabay ng maliwanagan natin at lahat ng tao sa katauhan para sa pagbuklod sa pananampalataya. Malaki sa ating makatulong tayo sa ating simbahan. Doon naman sa mga kapamalan kay maliwanagan din at kailangan ng mabuti, matuwid. Sa mga kapamalan, mahalagang mabuti, matuwid, maliwanagan kayo ni Manuel Santa Maria. Mula sa bansang Pilipinas at bawat mga bansa nga kayo mamahala ng matuwid at kayo ay makatugon sa karapatan at asosisya at pangangailangan ng mga at kapayaran. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless. Mapapala,